Tachemonite, nakakabulol, no? Ibig sabihin rin nun ay asking for wisdom, humihingi ng karunungan. At ito nakikita natin dito sa buhay ni Adino, na kung saan ay lumalapit, dumudulog sa Panginoon para siya ay palakasin, tulungan. At sinasabi dito, na nagapin niya ang kanyang mga kaaway at ang dami nila ay 800. Parang pang pelikula lamang, parang Rambo lang o ano, no? Pero ito, totoo nangyari ito. At sinasabi ng salita ng Panginoon, 800 natalo niya. Ganon ang pagkilos ng Panginoon sa kanyang buhay. At yung kahulugan naman ng Adino ay spear. At kung titingnan pa natin, yung S-Knight, ibig sabihin, sharp and strong. Kaya tinawag siya, ibig sabihin, strong, spear, sharp. Nais ng Panginoon that we hit the mark. Nais ng Panginoon, ma-hit mo ang mark na itinakda sa iyo ng Panginoon. Nais ng Panginoon na ikaw ay isang maging spear o isang sibat na kung saan ay mahihit mo yung bullseye para sa iyong buhay. Yung bullseye, you may hit the high call of God sa iyong buhay. Kaya mahalaga na tayo ay dumulog sa Panginoon. Tayo ay lumapit sa ating Diyos. At ang Panginoon ay patuloy na kumikilos sa ating mga buhay. So the Lord will release His power if we go into the Holy of Holies. Sapagkat nandun ang imbitasyon para sa atin. At bago ka makapasok doon ay kinakailangan na ng circumcised heart. No? Sa pamagitan ng banal na dugo, makakapasok tayo. We will enter into the Holy of Holies. No, mabago ang ating puso. At tayo ay makakatanggap mula sa Panginoon. Gaya nga ni David, na gano'n ang kanyang puso, na laging lumalapit sa Panginoon. Psalm 73:25, Who have I in heaven but you? There is nothing on earth I desire besides you. My heart and my flesh fail, but God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. Ang kalakasan ko ay ikaw, Panginoon. Kalakasan ko, kung tayo ay papasok, lalapit lagi sa ating Panginoon, we will experience the empowering of God. Tayo ay palalakasin niya, patatatagin niya. God is the strength of our hearts. Amen. Pakisabi mo sa katabi mo, God is your strength. Yan. Ang kalakasan ng Panginoon ay patuloy na sumasa atin. Nais ng Panginoon na tayo may hit the high call of God. No, gaya dito ni Adino, isang spear. At isa pang katangian dito na atin titingnan ay nagtatalaga o naglalaan ng buong buhay. Committed life. No? Ibinibigay ang lahat. Nabanggit rin yan kanina sa prophecy kanina. No, we give our life. We give our life sa Panginoon. Yung buong buhay, hindi kalahati, hindi 1/4, kundi buo, ibinibigay natin sa ating Diyos. Tinatalaga-talaga natin. Committed. Hindi committed ang utak. Minsan, kumikipid ang ating utak. Sa English ay yung, ewan ko kung English ba nun. Committed ang utak. English na yun committed life. No? Nais ng Panginoon na tayo ay magtagumpay. Ilaan natin o italaga natin ang ating buhay. At isang makikita nga natin dito ay si Eliezer. God is my helper. Kahulugan ng kanyang pangalan. God is my helper. Hallelujah! Ang Panginoon ang ating nagbibigay tulong sa atin. At ito, tinulungan ng Panginoon ang isang taong Eliezer. No? Sabi dito, sa verse 9 and 10, And after him was Eliezer, the son of Dodo, one of the 3 mighty men. Sabi dito, who were gathered there to battle, sa kalabanin ng mga Philistine. Sabi doon, and the men of Israel had withdrawn. Nag-atrasa na! Sabi dito, nag-atrasan. He rose and struck the Philistine. Biruin mo, hindi siya umatras. He rose at talagang nakipaglaban. Sabi doon, nung yung kanyang kamay became weary, sabi doon, nag-stick na lamang doon yung sword at talagang siya nakapagbaka. At sabi doon, God gave a great victory that day. Hindi binanggit dito kung gaano karami, pero a great victory. At isa na namang katagumpayan dito sa 3 mighty men of David. Nakatanggap ng katagumpayan. Very committed siya. Hindi siya umatras din sa laban. Dapat tayo rin. Gano'n ba tayo committed sa ating Panginoon? Pakitanong mo ngayon katabi mo, committed ka ba? Yan. Ano sabi sa'yo? Ano sabi? Kumikitid na po. Dapat hindi gano'n, no? Tayo ay committed talaga sa gawain. Pag binigyan ka ng responsibility, you guard your post.
Pag binigyan ka ng responsibility, hindi ka mawawala. Inaasahan ka kasi. Binigay yung responsibility na yun sa'yo dahil may nakayanan ka. Si Eliezer, may responsibility siya. Ipagtanggol ang bayan ng Israel. Kalabanin ang mga Pilisteo. Committed siya. Tayo ba? Gaano ba tayo committed sa gawain? Pag nagtawag ng prayer, you, do. Kaunti, dumarating. Committed, kumikitid na nga po. Dapat hindi ganon. Talaga, minsan, pagdating sa gawain, late pa. Committed ba yun? O kumikitid na? Yung commitment talaga natin, dapat totoo. When we say yes to the Lord, yes talaga yun. Let your yes be yes. Yung commitment mo, huwag mawawala yun. Commitment mo yun eh. Pakisabi mo sa katabi mo, committed ka ba talaga? Anong sabi? Oo na? Hallelujah. Ikatlo, mapagtiyaga hanggang sa huli. Enduring until the end. At ito, si Eliezer ay talagang nagtiyaga siya. Nung nag-alisa na yung mga Israelita, naiwan siya. Sabi yung nangalay na nga ang kamay niya eh. Pero hindi, nagtiyaga pa rin siya, nakapagbaka pa rin siya. At God gave him a great victory dahil nagtiyaga siya. At ang nagtiyaga hanggang huli, maliligtas. Makakakamit ng gantimpala. Pakitanong mo kayong katabi mo, matyagain ka ba? Yan. Baka wala kayong tiyagang makinig ngayon, magkaroon sana kayo ng tiyaga. Pakinggan niyo po ang salita ng Panginoon sa atin sa umagang ito. Sabi sa Matthew 24:13, but the one who endures to the end, he will be saved. Kung ikaw ay magtsatsaga, magpapatuloy, at nais kang gamitin ng Panginoon sa mga pagkakataong ito, nais ng Panginoon na mag-arise ang mga magigiting at mga mananagumpay sa ating kalagitnaan. Nais ng Panginoon na talagang tayo ay gamitin niya. At ang salita ng Panginoon ang ating gagamitin dito sa ating paglaban. No? Sabi ng Hebrews 4:12, no? God's word is sharper than any two-edged sword. Ang salita ng Panginoon ay gamitin natin. The sword of the Spirit. The sword of the Spirit. Yung sinasabi sa Epeso, sa na talagang gamitin natin ang ating pang-ofensa o yung salita ng Panginoon para tayo ay magtagumpay. Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Hallelujah. Sumunod po, ikaapat. Sorry. Tama ba? Ikaapat. Okay. Hindi sumusuko. Ayan. Sabi ko nga kanina, madali yung sumuko eh. Never quits. Yan. A victor is never a quitter. Ang mananagumpay